Kumusta mga fur parents? Naghahanap ka ba ng mga quality na daily supply o needs ng mga fur babies nyo? Kami nang bahala sa inyo dahil nandito na ang Daddy's Pet para sa mga fur babies nyo. Ang pinaka-quality at pinaka-affordable pet supplies and services in town. We offer all kinds of pet supplies and all kinds of services like pet grooming, pet boarding, pet rehoming, and many more. And of course, andyan na rin ang pet gifts for your special someone. Hatid rin namin ang mga mababait na staff para sa mga fur babies nyo, kaya naman we ensure na safe at comfortable ang mga fur babies nyo. So what are you waiting for, mga ka-fur parents? Daddy's Pet. Affordable na presyo para sa mataas na standard na serbisyo. Visit us now! Welcome to Daddy's Pet Talk. Ikaw at ang pet mo ang bida. Ma'am, magandang araw po sa iyo. Magandang araw din po. Ma'am, pwede niyo ba ipakilala ang inyong sarili at ang inyong mga pet sa ating ka-pet talk? Ako nga pala si Yoshali and this is Baby Luca. Hi ma'am. Hi Luca. Actually, birthday niya ngayon. 1 year old siya ngayon. Happy birthday Luca. Mukhang alam ko na title nito ah. Kasi ma'am, in-invite kita para papagroom nyo rito si Luca. Gusto ko sanang interview talaga kayo. Di ba no? Pakita sinabihan. Yes. Dahil itong interview nito, for keeps po talaga to ma'am. Yes. Ma'am Ayosha, ano po? Ano po bang, paano nyo nakuha si Luca? Paano kayo pinagtagpo? Actually, binigay lang siya. Tapos, bawal talaga yung pets. Hindi ko malam si Mami. Kaso, nung nandun na siya sa bahay, nagustuhan din niya. Di tuloy-tuloy na yung pet namin sa kanya. Ma'am, paano nyo po nakuha yung pangalang Luca po? Yung sa YouTube, yung kantang Luca Luca. Ayun, doon ko nakuha yung pangalan niyang Luca. Kasi Luca siya yun. Ma'am, ilang months bago napunta sa inyo si Luca? Kumbaga, ilang months siya nang dumating sa inyo? Ano siya? 2.5. Bata, papi po talaga. Super papi. Ma'am, maaari mo bang i-share o ikwento sa ating mga kapeto kung may struggles kayong naumpisahan kay Luca nung dumating siya sa inyo? Yung pinaka-struggle ko, yung kapag magpupupi siya and wiwi, kasi hindi pa siya ganun ka-train. So, yung wiwi niya, minsan palpak sa pipad, tapos yung pupi niya, minsan nasa rug, nasa CR. So, todo, linis ako nung baby pa siya. Pero ngayon, okay na siya? Okay na siya. Nasa cage na siya. Talagang sa pagagaid ng mga poor parents na gagaya mo, talagang pag hindi mo siya susukan, matututo talaga siya eh. Matututo, promise eh. Ma'am, mapili po ba si Luca sa mga pagkain? Hindi. Kahit ano pinakain niya, pati pag kumakain kami, siya mga ngalabit, tapos siya pa ang galit, tatakol pa yan. Hindi mo binigyan ng chicken. Kaya nga. Diba? Chicken. Ma'am, paano nyo naman binabudget yung pera nyo pagdating sa mga pangangailangan ni Luca po? Actually, since si Mami yung nagbibigay talaga ng pera, siya yung bumibili. So, sa online kami bumibili ng mga gamot niya, yung food, konti-konti, 1 kilo. And then, minsan, nahaluan namin ng gulay, mas mura. At mas maganda rin sa health niya ang gulay eh. Yes, mas healthy. Ma'am, anong favorite banding niyo ni Luca po, ma'am? Siguro pag pag yung nagzuzoomy siya, kasi pagka nakakain siya, yan, na siya, sobrang na siya, saya na siya, kasi busog na siya, yun, medyo naggaan na kami doon, naglalaro na kami pag busog siya, pero pag hindi siya busog, natutulong lang kasi siya. Diba pag may lakad ng pamilya mo, sinasama mo ba si Luca? Kung nyari pupunta ma'am sa province,
sa sa resort or sa mall. Sinasama niyo ba si Luca po? Actually, ako, kasi minaano ko yung safety niya. So, ginagala ko siya sa mga bahay ng kamag-anak namin. Doon lang sa Marikina, sa mga bahay-bahay lang. Pero sa mall, hindi ko pa balak ilabas sa mall. Kasi, hindi na sure kung baka mamaya mahawa siya ng sakit, gano'n. Pero nilalabas ko siya sa gusto ng bahay, nilalabas ko siya, nag-walk kami. Yan. Yan yung mga maganda rin naman sa inyo for parents. Hindi nyo naman po inilalagay sa bingit ng mga disgrasya or emergency yung dogs nyo. Inuulan nyo talaga yung kapakanan niya. Kaya gusto ko talagang mag-interview eh. Mas marami pa ako natutunan ngayon sa mga gaya ninyong for parents, lalo na bata ka pa. Ma'am, ilan taong ka na po ba, ma'am? 19 years old po. Pero pag nakita ka sa personal, para ka 14. Yes, still young po. Kaya nga po, talagang millennial poor parents ka po talaga, ma'am. Ma'am, may tinatawag kasing alpha. Kumbaga, yun yung sinusunod ng pet mo, ma'am. Kasi sa akin naman, okay, tawagin natin siyang pet. Pero sa akin ngayon, iba na yung explanation ko sa pet eh. Part of the family na irreplaceable talaga. Yes. Talagang yun na sa akin yung ma'am sila eh. Ma'am, sinong alpha sa pamilya nyo na lagi niya sinusunod pag tinatawag siya, ma'am? Pag tinatawag siya, si Lola, kasi pag ako si Lola sa pagkainan, siya siya nakaupo lang siya, pero pag kakain kami, nagwawala siya, pero kay mama, kay Lola, siya, tahimik siya. Pag sinabing sit, mag-i-sit siya. Pag sinabing give me 5, give me 5. Bali, ano ba kasarian ng ni Luca? Ano to, boy ba siya? Or boy? Boy po siya. Talagang siya. Talaga, siya eh. Lola's boy talaga siya eh. Lola's boy. Siya lang nag-iisang lalaki kasi yung apo. Apo. Wow, apo. Ma'am, ano naman po yung mga bagay na nung dumating si Yoshia po, ay si Luca, ma'am, anong nagbago sa buhay nyo? Lalo na sa pamilya nyo po, ma'am. Anong yung nagbago? For me, si Luca, malaking siya sa amin, malaking factor siya na sabihin natin, mas naging masaya sa bahay, mas nagiging close kami kasi pag may ginawa siyang kalokohan, ayun, tatawanan namin siya, masaya kami. Tapos kapag may nag-zoomy siya, nagwawala, ayun, naasa namin siya, so si Luca, mas naging close kaming lahat sa bahay, mas naging masaya sa bahay nung nandun na siya. Ma'am, may kikwento ako sa'yo ha. Pero pagtapos itong 2 questions, ma'am, may kikwento ako sa'yo. Ma'am, kumbaga, si Luca ay 1-year-old na. Kumbaga, 5 to 10 years from now, 6 years old to 11 years old po siya. Ma'am, anong gusto nyong message? Alam natin na nakikinig yan si Luca. Anong gusto mong message sasabihin sa kanya po? Siguro, pinaka-message ko lang kay Luca is okay lang yan na kung ano man sabihin natin mangyari sa future, ganyan, i-enjoy lang natin yung mga times, tapos sana lagi kang masaya, lagi kang healthy, and sana huwag ka nang pasaway, ha? Huwag ka nang pasaway. Talaga, ito yung mga gagaya ninyo mga poor parents na bata. Mas yung sense of responsibility talaga na tinatawag. Siguro nagmahal ka rin sa yung mother na nasa likod natin. Kumbaga talaga napaka-uliran. Ma'am, ito naman po. Anong maipapangako mo naman kay Luca habang nabubuhay sila o tayo dito sa daigdig po? Ang mapapangako ko lang talaga sa'yo is lagi kang
busog sa bahay, na magiging healthy ka, wala kang sakit. Ayun ang promise ko. Ma'am Yosha, alam mo ba yung susundan mo? Kasi merong araw-araw kasi may post tayo about sa Run for Life ng AKF. Tapos may susunod doon na babae, matanda lang sa'yo ng konti. Umatungal siya, ma'am. Yung nagbigay siya ng message, kaya minsan ayaw magbigay ng message eh. Kasi may umiiyak talaga, umiiyak lang. Yung susundan mong eto naman po, ma'am. Kumbaga, 1 year old na si Luca, tapos ikaw medyo may experience na talaga sa pagmamahal at pag-aruga kay Luca. Ma'am Yosha, anong pwede mong mabigay na advice sa ating mga ka-pet talk na mga first-timer, poor parents na gusto mag-alaga ng mga pets? Baka pwede mo silang bigyan ng advice po. Advice? Siguro yung lang, yung laging unahin yung safety nila kasi merong ibang owners na gustong laging lalabas yung doggies and potential na magkaroon sila ng sakit like parvo. So, ayun ang unang advice din sa akin na huwag ilabas lagi si Luca. Lalo na kapag wala pa siya sa 1 taon, medyo baby pa. So, kailangan always prioritize their health. Correct, ma'am. Sangayon po talaga ako sa iyo po, ma'am. Ma'am, ako po taos pusong nagpapasalamat kasi pinaunlakan niyo po itong interview nito eh. Dito sa Daddy's Pet Talk, maraming salamat po and Godspeed always. Ma'am Yosha, ito, may time ka pwede mag-shoutout. Baka meron kang gustong pasalamatan, i-shoutout mo na, ma'am. Alam mo naman, mapapanood to kahit saan mo to dalhin tong video na to. Shoutout ka dyan, ma'am. Okay, unang-una, shoutout kay Tita Ju. Happy birthday din, Tita Ju. Happy birthday! Baka naman spaghetti dyan. Sorry, Tita Ju, kasi may kapareho ka na ng birthday. So, wala ka na magagawa dyan. And also, kay Mama, the pinaka-favorite ni Luca. And also, sa mga kamag-anak namin, sa pinsa namin, kala Tami, kay Tami, and then kay Yona. Shoutout kay Yona. Ma'am, sa mga manonood ng Daddy's Pet Talk, please like, share, and subscribe. Siyempre, comment na rin po kayo kung nagustuhan nyo itong interview natin kay Luca. Baka kayo naman po ang susunod na mga interview ni Daddy's Pet Talk. Kasi ma'am, dito ma'am, kahit pumunta kayo dito na gusto nyo lang magpa-interview, kahit di kayo bumili ng mga pet accessories, magpa-groom or magpa-pet boarding, kahit wala pong ganun, pero gusto nyo ipagmalaki ang inyong pet, welcome kayo dito ma'am. Yes. Ma'am Yosha and baby, happy birthday Luca! Dito sa Daddy's Pet Talk, kayo ang bida! Maraming salamat po ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po.